Ayan po at nagbabalik po tayo para po din naman dito sa ating raffle draw. Ano po? Dito sa June Birana Vlogs. Ayan at kumusta na po ba kayo? Ayan. At sana nga po ay lagi kayo nasa mabuting kalagayan at walang problema sa buhay. Lagi lang masaya. Ayan. Doon naman po sa hindi masaya, ay tuturuan ko po kayo kung paano maging masaya. Kaya kailangan po kasi natin laging masaya tayo. Yung laging nakangiti, laging nakatawa. Ngayon, kung hindi niyo po alam kung paano ang maging masaya at ngumiti at tumawa, kahit na kayo may problema, simple lang po yung inyong gagawin. Humarap po kayo sa salamin. Tapos itaas nyo po yung inyong itong kaliwang kamay. Tapos itong kanang kamay nyo, kilitiin nyo po yung inyong kilikili. Kilitiin nyo po siguro. Tiyak yan. Sigurado ako tatawa kayo niyan. Ayan. So yun po ay napakahusay po na talagang pampabata yan. Laging nakatawa. Laging nakangiti na kahit na may problema, pero hindi po dapat ninyong pinapayagan na yung matatalo kayo ng problema. Dapat po yan, kayo dapat ang tumalo sa problema at huwag kayong magpatalo sa problema. Ganun lamang po kasimple. Kung gusto nyo tumagal ang inyong buhay at kung gusto nyo gayahin ako na umabot na sa 176 years old na ngayon, ay ito pa rin po yung mukha. Ayan, nakita nyo naman. Dahil po hindi ako nagpapatalo sa problema. Ayan. Mayroon mga problema din naman po ako. At kahit pa paano, kaalala ninyo, na kapag ang tao ay nakakariwas sa buhay, ika nga, ay wala ng problema. Hindi po, mas marami pong problema. Kagaya nga po nito ay kung papaano at kung sino ang pwede kong pagkatiwalaan na pagbintahan itong mga kamuting dilaw para sa ganon ay matulungan ko na lahat ang bawat Pilipino. Pero hindi ko masyadong pinoproblema. Total nakakakuha naman tayo ng paunti-unti. Pagka may kailangan tayo ay mayroon naman tayong kontak na pinapasahan ng ating mga kamuting dilaw, yun po. Pero yung biglaan, wala po eh. Wala kang pwedeng pagkatiwalaan sa panahong ito. Bagkos pag malaman pa ito ng mga kawatan dyan sa gobyerno, may pag-iinteresan pa ito. Ay pag ininteresan nila, ay talagang bibigyan ko sila ng kamuting dilaw. At pahuhukayin ko lang itong mga mangyan dito ng kamuti, ay di sigurado mayroon ako ipapakita sa kanila. Gano'n lamang po. Huwag kayong magpapatalo sa problema. Ayan. At kagaya po nung sinasabi ko sa inyo, ay ugaliin po niyong kumain ng abukado. Ayan. Dahil napakaganda po yan sa ating katawan. Hindi lamang po tawag ito, siya po ang nagko-control ng ating mga kuan. Basta maganda sa katawan, mga kulubot na yan, nako-control po niya. Hindi po tuluyang kukulubot ka. Imagine niyo, tingnan niyo si Enrile. 100 years old lang yan, si Enrile. Pero tingnan niyo, kulubot na. Pati yung pagsasalita niya, madalang pa sa Kwaresma, masundan yung salita niya. Ibig sabihin, bangingi na. Pero kahit bangingi na, nakikisaw-saw pa rin sa politika. Ayan, at yun po. Tingnan yung itsura niyan. Versus sa akin na 176 years old ko na. Tingnan yung itsura. Tingnan nyo nga yung pananalita ko. Sunod-sunod yung pananalita ko, siyempre, pansinin niyo pag nagsasalita yan, 1 kilometro muna ang agwat bago masundan yung salita niya. Bangingi na nga. Yan yun. Papaano? Sinalo niya lahat yung karma. Dahil nga, siya ang umubos ng mga kahoy dyan sa Cagayan at saka sa Samar.
Karma ang sinalo niya. Ako naman, ang sinalo ko, puro pagpapala ang sinalo ko. Kaya ganito ang itsura ko. Ayan. Alam nyo na. Basta ugaliin yung kumain ng abukado. Ano? At yan naman po ay hindi nakakalason. At hindi ko naman po ituturo dito yung mga kung ano-ano pang mga iinumin ninyo, kakainin ninyo na hindi kilala. Abay, wala pong maniniwala sa atin. At pagdududahan pa tayo. Ay siyempre at least yan mga yan. Kagaya ng sinasabi ko, yung tubig ng saging. Di po ba? Tabasin nyo yung saging. Pak! Putol! Tapos, gumawa kayo ng balon. Yung gitna ng saging, yung puno ng saging na pinutol nyo. Yung gitna ng balon. Gawin yung balon pala. Tapos, takpan nyo ng plastic para hindi maramihan. Kinabukasan, balikan ninyo. May tubig na po yan. Pag may yung tubig po niyan, ayun po ang sipsipin ninyo. Napakaganda po yung benepisyo niyan sa katawan natin. Maging po kwan, marami po ako may tuturo pa at marami naman po ako talaga itinuro diyan ay kaya lang yung mga bago siguro hindi niyo nasusubaybayan. Kaya yun nga po ang sinasabi ko na ugaliin po ninyo na kapag inaakala niyo naman na yung isang tao na nagsasalita ay kapanipaniwala ay panoorin nyo na po yung mga video na una kasi nandyan po yan lahat. Yung mga itinuro ko, nandyan po lahat. Lalo na dun sa John Birana Vlogs. Nandun lahat, tinuro ko yung part 1, part 2, part 3. Doon sa Birana Live Studio TV pala. Panoorin niyo po yun at tinuro ko po yung kung paano yumaman. Yan. Kung paano swertihin at paano kayong yayaman. Siyempre, ang inyo po munang tatrabahuhin ay kung paano kayo swertihin. Kasi hindi naman po kayo yayaman kung hindi kayo swertihin. Kaya ang mahalaga po yan, doon sa Birana Live Studio TV, sa isang channel natin, panoorin niyo po yung part 1, part 2, part 3. At kung paano swertihin at kung paano ang yumaman. Ayan at ito po. Ang hirap naman kasi ikon pa eh. Kailangan mo pang magkon. Ayan. Ba yan? Ayan ha. Kita nyo naman. Yan po yan. At ito naman po kanina ko pa ito na hinalo-halo. Para hindi na po kailangan maghalo-halo kasi hindi po tayo magtatagal dito dahil masakit talaga yung biwang ko. At ito naman pong biwang ko ay dala ng talagang parang wala ka ng kapahipahinga na nakaupo ka na lang lagi, mapasasakyan man, mapasa opisina man, ay hindi ka naman pwedeng tumayo na may pinipirmahan ka mga dokumento. Kaya lagi nakaupo. Either sa sasakyan o sa opisina man. Kaya ito, biwang ko, inakon ko, masakit. Kaya hindi na po tayo magtatagal. Kaya minsan nga po, hindi ako nakakapag-raffle. Kasi nga po, minsan talagang pagod po ako. So ito na po at bubunutin na po natin yung unang bubunutin natin. Ayan. So ayan. Okay. So siya po Uy, lalaki yata. Ay, kala ko lalaki. Babae. Siya po ayan, Jocelyn Matias. Jocelyn Matias. Ayan, congratulations sa iyo. At pakiready lang yung cellphone mo at mamaya-maya pagkatapos lang po nito ay tatawagan ka ng sekretary ko. So, isunod na po natin yung isa. Para sa ganun ay matapos na po tayo. Ayan, nakatalikod po yung sa akin ang timba at hindi ko po yung tinitingnan. At yan, habang hinahalo po natin yan. Ayan. Ayan. Siya po si Annabel. Ayan na, Annabel Peralta po.
Annabel Peralta. Congratulations! Ayan, pakiready yung cellphone mo cellphone ninyo dahil tatawagan kayo sekretary ko pagkatapos lamang po nito. At para kung papaanong ipadala itong baryang na panalunan niyo, at yun, para kahit papaano ay makatulong pambili man lang ng magic sarap or bitsin o kung ano pa man yan. So yan po, at sana nga po ay kahit papaano ay makatulong din ito sa inyo. Kaya ko lamang po ginagawa ito dahil nga po sinasabi ko naman po lagi, paulit-ulit ko naman po sinasabi rito na alam ko po yung nararamdaman ng mga kababayan nating mahihirap dahil pinagdaanan ko po yan. Kung mayroon man pong nakadaan ng mga mahirap na buhay o kagutuman, wala na pong tatalo sa akin. Ako na po siguro yung sumalo lahat. Kahirapan, kagutuman, wala po siguro maaring makatalo sa akin. Dahil paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo na kumain ako ng hilaw na kangkong. Ni ultimong asin, wala man lang naging panpalasa doon sa kangkong na hilaw. Dahil sa kagustuhan ko lang na maibsan lang yung kagutuman na nararamdaman ko. Kaya po tunay naman po talagang napakahirap po ang maging mahirap. Kaya naman po ngayon at kahit papaano ay mayroon naman po tayo ngayong kakayanan na makapag-share naman doon sa iba na naghihirap, ay ginagawa po natin dahil nga po, sabi ko nga po, ramdam ko po ang nararamdaman ng mga kababayan natin mahihirap. Kasi nga po, sabi, ulit, sabi ko nga po na naranasan ko kasi. Yun po ang advantage ko dito sa mga politiko na sila, puro na lang sila pangako. Nasasabihin nila, iboto nyo lang ako. Kapag ako ay nanalo, sisiguraduhin ko, pagagandahin ko ang buhay ninyo. Yan lagi ang maririnig nyo sa mga politikong ito. Ay ako naman po, hindi naman ako politiko, pero hindi na po ako nagsasalita at mayroon ako, naman akong regular na iniikutan. So doon lang po, hindi na po kailangan mangako ka sa tao. Kasi wala mong dapat ipangako kasi hindi naman po ako politiko. Tumutulong na lang po ako hanggat sa aking makakaya. At sabi ko nga po, at ang itinuturo ko nga po sa inyo, maliit man o malaki, ang dumarating sa atin or na tatanggap natin, dapat nating pasalamatan ng ating Panginoon. Dahil po dyan, yung kapiranggot na kabuhayan, maging ano pa man yan, ipinagpasalamat mo yan sa ating Panginoon, diyan lalo ka pang pagpapalain dahil marunong kang magpasalamat sa Kanya. May mga times po kasi na tinitesting tayo or sinusubukan lang tayo ng ating Panginoon kung hanggang saan ka. Kaya ako naman po kasi hindi naman po sa pagmamalaki ay bata pa lang po ako noon ay likas na po talaga akong hindi madamot kahit kailan po nung bata pa ko. Kaya naman siguro hindi rin ako pinagdamutan ng ating Panginoon, tuloy-tuloy yung blessings na pagbibigay niya sa akin. So ganun lamang po ang sekreto eh. So nandyan po yan sa pumunta po kayo sa Birana Live Studio TV. Yung pong lagi lagi po yung ina-upload ko tuwing alas 8 ng umaga. Ito naman pong June Birana Vlogs na rapol natin, alas 12 ko po yan ina-upload ito. Puntahan nyo po. Tapos puntahan nyo po yung part 1, part 2, part 3. Tapusin nyo pong panoorin yon. Nandun po lahat.
kung papaano kayong swertihin at yumaman. Nandun po yun, itinuro ko sa inyo. Siyempre, ang inyong i-ready niyo po yung inyong puso, isip, para sa ganon ay nakakonsentrate kayo doon sa lahat ng mga itinuro ko kung papaano kayo swertihin. Kasi kailangan po nating i-work out muna yung suswertihin kayo. Kasi hindi po kayo yayaman hanggat hindi kayo sunerte. Kaya unahin nyo na i-work out yung kung paano kayo swertihin. Kasunod na po yung inyong pagyaman. Ganoon lamang po. At sino mga ba itong itsurang ito? Ito? Wala po eh. Diyos mio. Sariwang-sariwa po sa aking isipan. Yung mga naranasan ko dyan sa Manila dati, nung ako ay stowaway ako dyan. Imaginin mo yun. Umalis ako dito dati sa amin. Hindi ko nga alam yung Manila. Pero din ako napadpad. Anong sabi ko rito dati sa amin? Sa sarili ko, kinausap ko sa sarili ko. Yung time na yon ay yung kalsada, sabi ko, kung saan ang mauna na dadaan na sasakyan or jeep o ano paman na pang pasahero, doon ako sasakay. Nauna, yung papunta ng mga norte, yan nga, Manila, mula din sa amin Manila. Yan po. At ang sinabi ko dati, hindi ako uuwi dito sa Mindoro hanggat hindi ako man. Huwag na nating pag-usapan yung yaman pala. Hindi ako babalik dito sa Mindoro kung wala akong kung hindi ko sigurado yung sarili ko na kaya kong tumindig na sa sarili kong paa. Ganun lang. At nagawa ko naman po yun. Ilang years po na kung saan nandiyan ako sa Manila, kung saan saang bansa ako nakarating. Kasi nga po, nagtrabaho ako sa isang airline company, multinational. Kaya po, lahat po halos ng bansa ay narating ko dahil nga po, naging empleyado po ako ng isang airline. Hanggang sa nung bandang huli na, noong medyo mayroon tayong nagawang maganda at sa loob ng 15 years na serbisyo ko, nakita ng management yung kakayahanan ko, kaya naman naging operation manager ako. At lahat naman po ng pinasukan ko, mag-umpisa ako sa ordinaryong empleyado. Lalo na yung mga kumpanyang ordinaryong empleyado. In 3 months time o 1 month pa lang, sigurado na-promote na ako. At lahat ng pinasukan kong trabaho dati ay naging manager ako. So ano mas ibig sabihin nun? Dahil lang ba sa sarili ko? Hindi. Lahat yun ay gabay ng ating Panginoon. Yung hirap na ako nun. Na hanggang sa namatay na nga ako. At nailagay na ako sa morgue. Well, anyway, mahaba na po. At marami naman pong pagkakataon na ulitin ko kasi ilang beses ko na pong nabanggit ito sa inyo. Anyway, maraming salamat po at siguro sa mga darating na panahon ay magkukwentuhan tayo para po kahit pa paano maging inspirasyon sa inyo yung nangyari sa akin at hindi pa po huli ang lahat para marating ninyo
kung ano yung narating ko. Yan lamang po at pangsamantala, kapit lamang po tayo, manampalataya sa Kanya at ibigay po natin ang ating pananampalataya ng buong buo sa Kanya. Walang dahilan na hindi kayo pagpapalain at walang dahilan na hindi kayo suswertein. Walang dahilan na hindi kayo yayaman. Hindi ako. Maraming salamat po.